Ang batas ng Diyos.org, Appendix, ang mito ng 613 utos. Ang mito ng 613 utos at ang tunay na mga utos na dapat hanapin at sundin ng bawat alagad ng Diyos. Maraming beses, kapag kami ay naglalathala ng mga teksto tungkol sa pangangailangang sundin ang lahat ng mga utos ng Ama at ng Anak para sa kaligtasan, may ilang mambabasa na nairita at nagsasabi ng mga komento tulad ng, kung ganon, kailangan nating sundin ang lahat ng 613 utos. Ang mga komentong ganito ay nagpapakita na karamihan sa mga tao ay walang ideya kung saan nagmula ang mahiwagang bilang na ito ng mga utos, na kailanman ay wala sa Biblia o kung ano talaga ang nilalaman nito. Pagpapaliwanag sa pinagmulan ng mito. Sa pag-aaral na ito, ipaliliwanag natin ang pinagmulan ng mitong ito sa paraang tanong at sagot. Ipapaliwanag din natin kung alin ang mga tunay na utos ng Diyos na nasasaad sa banal na kasulatan na dapat hanapin at sundin ng sinumang may takot sa Diyos Ama at umaasang ipadala niya sa kanyang anak para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ano ang tinatawag na 613 utos? Ang 613 utos, 613 mitzvot, ay imbensyon ng mga rabino noong ika-12 siglo pagkatapos ni Kristo para sa mga Hudyo na nagsasagawa ng kanilang pananampalataya. Ang pangunahing mayakda nito ay ang rabinong Espanyol at pilosopong si Moses Maimonides, 1135 hanggang 1224 na kilala rin bilang Rambam. Totoo bang may 613 utos sa kasulatan? Hindi. Ang mga tunay na utos ng Panginoon ay kaunti at madaling sundin. Ang Diablo ang nagpasimuno ng mitong ito bilang bahagi ng kanyang pangmatagalang plano upang hikayatin ang sangkatauhan na talikuran ang pagsunod sa Panginoon. Ang estratehiyang ito ay ginagamit na mula pa sa Eden. Saan nanggaling ang bilang na 613? Nagmula ito sa tradisyong rabiniko at sa ideya ng numerolohiya sa Hebreo, kung saan ang bawat titik ng alpabeto ay may nakatalagang numerong halaga. Isa sa mga tradisyon ay nagsasabing ang salitang zitzit, na ibig sabihin ay mga palawit o tassel, tingnan sa bilang 1537 hanggang 39, ay may kabuuang numerong halaga na 613 kapag pinagsama-sama ang bawat titik. Partikular, ayon sa mitong ito, ang mga tassel ay may paunang halagang 600. Kapag idinagdag ang 8 sinulid at 5 buhol, nagiging 613 ito na sinasabi nilang katumbas ng bilang ng mga utos sa Torah ang unang 5 aklat sa Biblia. Mahalaga ring tandaan na ang pagsusuot ng zitzit ay isang tunay na utos na dapat sundin ng lahat. Ngunit ang koneksyong ito sa 613 ay isang katang-isip lamang. Isa ito sa mga tradisyon ng matatanda na binanggit at kinondena ni Jesus. Tingnan sa Mateo 15:1 hanggang 20. Paano nila napuno ng utos ang bilang na 613 mula sa zitzit? Sa pamamagitan ng matinding pilit at imahinasyon, hinati nila ang mga tunay na utos sa mas maliliit na bahagi upang dumami ang bilang. Isinama rin nila ang maraming utos para sa mga pari, sa templo, agrikultura, mga hayop, pista at marami pang iba. Ano ang mga tunay na utos na dapat nating sundin? Bukod sa 10 utos, may ilang iba pa na lahat ay simple at madaling sundin. May mga utos na partikular sa kalalakihan o kababaihan, sa komunidad, at sa ilang grupo tulad ng mga magsasaka o tagapangalaga ng hayop. Marami ring utos ang hindi naangkop sa mga Kristiyano dahil ito ay para lamang sa mga mula sa lipi ni Levi o may kinalaman sa templo sa Jerusalem na winasak noong 70 pagkatapos ni Kristo. Dapat nating maunawaan na sa mga huling panahong ito, tinatawag ng Diyos ang lahat ng kanyang tapat na mga anak upang maghanda, sapagkat anumang oras ay kukunin niya tayo mula sa tiwaling mundong ito. Tanging yaong mga nagsisikap sundin ang lahat ng kanyang mga utos, walang itinatangi, ang kukunin ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang mga turo at halimbawa ng inyong mga pinuno, kundi sundin lamang ang iniutos ng Diyos. Ang mga hentil ay hindi ligtas sa alinmang utos ng Diyos. Ang kapulungan ay magkakaroon ng isang batas para sa inyo at sa hentil, ger, taga-ibang bayan, na naninirahan sa inyo. Ito ay magiging walang hanggang tuntunin sa inyong mga salinlahi. Sa harap ng Panginoon, pareho itong ipatutupad sa inyo at sa hentil na naninirahan sa inyo. Isa ang batas at tuntunin para sa inyo at sa hentil na naninirahan sa inyo, bilang 15 hanggang 16.
Ang tinutukoy na hentil na naninirahan sa inyo ay sinumang dihudyo na nais makiisa sa bayan ng Diyos at maligtas. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo kilala. Sinasamba namin ang aming kilala, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. 1:4-22. Nasa ibaba ang mga utos na karaniwang hindi sinusunod ng mga Kristiyano. Lahat ng ito ay sinunod ni Jesus ng kanyang mga apostol at mga alagad. Si Jesus ang ating halimbawa. MGA utos para sa mga lalaki. Buhok at balbas. Huwag ninyong gupitin ang palibot ng inyong buhok, ni sirain ang gilid ng inyong balbas. Levitico 11:27. Zitzit. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na gumawa sila ng mga palawit sa mga laylayan ng kanilang kasuotan sa buong salinlahi, at upang tingnan ang mga ito at alalahanin ang lahat ng utos ng Panginoon. Bilang 15:37-39. Pagtutuli, sa ikawalong araw mula sa kapanganakan, ang inyong lalaking anak ay dapat tuliin, maging ang ipinanganak sa inyong bayan at ang hentil. Genesis 17:12. Utos para sa mga babae. Pag-iwas sa pakikipagtalik habang may buwan ng dalaw. Kung may sinipingan ng sinuman sa isang babaeng may karumihan at nakita ang kanyang kahubaran, silang dalawa ay dapat alisin mula sa kanilang bayan. Levitico 20:18. Mga utos para sa komunidad. Pangilin ng Sabath. Alalahanin mo ang araw ng Sabath upang ito'y ipangilin. 6 na araw kang gagawa, ngunit ang ikapitong araw ay Sabath ng Panginoon mong Diyos. Exodo 28:11. Ipinagbabawal na pagkain. Sa lahat ng hayop na nasa lupa, ito ang maaari ninyong kainin. Levitico 11:1-46. Tanong, sa kanyang mga sulat, hindi ba sinabi ni Pablo na sinunod na ni Jesus ang lahat ng mga utos para sa atin at pinawi ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan? Hinding-hindi. Mismong si Pablo ay magugulat at marahil ay mandidiri sa mga itinuturo ngayon ng mga pastor gamit ang kanyang mga sulat. Walang sinumang tao, kabilang si Pablo, ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang baguhin kahit isang titik ng kanyang banal at walang hanggang batas. Kung ito'y totoo, ang mga propeta at si Jesus ay malinaw na nagsabi na magpapadala ang Diyos ng isang tao mula sa Tarso na may ganitong antas ng awtoridad. Ngunit ang katotohanan ay si Pablo ay hindi man lang nabanggit, hindi ng mga propeta sa Tanakh, Lumang Tipan, ni ng Mesiyas sa 4 na ebanghelyo. Ang isang mahalagang bagay gaya nito ay tiyak na hindi palalampasin ng Diyos. 3 tao lamang ang nabanggit ng mga propeta na lilitaw sa panahon ng Bagong Tipan. Si Judas, awit 41, si Juan Bautista, Isaias 43, at si Jose ng Arimatea, Isaias 53. Walang kahit anong pagtukoy kay Pablo sapagkat wala siyang itinuro na nagdagdag o sumasalungat sa mga naunang pahayag ng mga propeta o ni Jesus. Sinumang Kristiyanong naniniwala na binago ni Pablo, ang anumang nasusulat na ayos na ay dapat muling pag-isipan ang kanyang pagkaunawa upang ito'y umayon sa mga propeta at kay Jesus. Hindi baliktad, gaya ng ginagawa ng karamihan. Kung hindi kayang ipagkaisa ang mga sulat ni Pablo sa mga propeta at kay Jesus, mas mabuting isantabi na lang ang mga ito kaysa sumuway sa Diyos, batay sa sariling interpretasyon sa sinulat ng isang tao. Ang ganitong katuwiran ay hindi tatanggapin bilang palusot sa araw ng paghuhukom. Walang makapagtatanggol sa sarili sa harap ng hukom sa pagsasabing, wala po akong kasalanan sa pagsuway sa inyong mga utos dahil sinunod ko lang si Pablo. Narito ang pahayag ukol sa mga huling araw. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, yaong mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Pahayag 14:12. Tanong, hindi ba't ang banal na espiritu ang nagbigay ng inspirasyon upang baguhin at pawalang bisa ang batas ng Diyos? Ang ideyang iyan ay halos umaabot na sa kalapastanganan. Ang banal na espiritu ay ang mismong espiritu ng Diyos. Maliwanag na sinabi ni Jesus na ang layunin ng pagpapadala sa banal na espiritu ay upang tayo paalalahanan ng lahat ng kanyang itinuro. Ngunit ang tagapayo, ang banal na espiritu na isusugo ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Juan 14:26. Wala kahit isang pahiwatig na ang banal na espiritu ay magdadala ng bagong doktrina na hindi pa itinuro ng anak o ng mga propeta ng Ama. Ang kaligtasan ay ang pinakamahalagang paksa sa banal na kasulatan. At ang lahat ng kinakailangang impormasyon ay naibigay na sa pamamagitan ng mga propeta at ni Jesus. Sapagkat ako'y hindi nagsalita mula sa aking sarili,
kundi ang Ama na nagsugo sa akin. Siya ang nag-utos sa akin kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos entole ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang sinasabi ko ay ayon lamang sa sinabi sa akin ng Ama Juan, 12:49 hanggang 50. May tuloy-tuloy na paghahayag na nagtapos kay Kristo. Alam natin ito sapagkat gaya ng nasabi na walang propesya tungkol sa pagpapadala ng sinumang tao na may bagong pangunahing doktrina matapos ang Mesiyas. Ang tanging mga paghahayag matapos ang muling pagkabuhay ay yaong may kinalaman sa mga huling araw. Wala ni isa tungkol sa bagong doktrina na manggagaling sa Diyos sa pagitan ng panahon ni Jesus at ng katapusan ng mundo. Ang lahat ng utos ng Diyos ay tuloy-tuloy at walang hanggan, at sa mga ito tayo hahatulan. Ang mga nakalugod sa Ama ay siyang ipinadala sa Anak upang matubos. Ang mga sumuway sa mga utos ng Ama ay hindi niyang kinalugdan at hindi niya ipinadala sa Anak. Kaya't sinabi ko sa inyo, walang makalalapit sa akin malibang ito'y pagkalooban ng Ama. Juan 6:65. Matutong gumawa ng sarili mong zitzit ayon sa kasulatan. I-download and bring PDF sa site ambatasnandios.org. Ang sharing ito at marami pang ibang mga pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site ambatasnandios.org.